ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPC. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang talakayin po ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating bagong season ay tututukan pa rin po natin ang usapin tungkol sa convergence o yung pagsasama-sama po ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pong pamayanan. At ngayong araw, makakakwentuhan po natin. Makakasama po natin ngayong araw dito sa ating programa si Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD upang talakayin po ang mga programa ng departamento na nakatuon sa mga apektado ng mga sakuna at kalamidad. Asik Dumlao, good morning. Thank you for joining us Magandang today. umaga, Dayan. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Well, thank you for joining us. Alam po namin na abala ang DSWD dahil sa mga nagdaang bagyo. Pero let's talk about the innovative approach po ng DSWD. Kasi alam naman po natin na taon-taon, iba't ibang kalamidad ang tumatama po sa atin. And with the recent typhoons, nagbago na po ba ang response din also ng DSWD pagdating sa mga pagtugon sa pangailangan po ng mga affected individuals? Alam mo, Dayan, noong pong mga nakaraang mga taon, ang DSWD ay nagpe-proposition lamang po ng around 500 to 700,000 family food packs at any given time. But dito po sa mga naging inisyatibo ni Secretary Rex Gatchalian ay tinatag natin o binuo natin ang Buong Bansa Handa Program. Under the Buong Bansa Handa Program, nag-create po tayo ng dalawang parallel supply chains. First is the government sector-driven supply chain and second is the private sector supply chain. Ito po sa supply chain 1, pinaigting natin yung production ng mga family food packs at ang pag-preposition nito sa iba't ibang warehouses sa ating bansa. As we speak, we have almost 1,000 warehouses. Binubuo po yan ng mga hubs, spokes, and last miles. At sa ating major production hubs na matatagpuan naman dito sa Pasay City and the other one is in Mandaue City. We are able to produce around 15 to 25,000 family food packs a day. Gamit po yung ating mechanized packing system na again, isa sa mga bagong inintroduce under the leadership of Secretary Rex Gatchalian. So we still have the manual production but we have the mechanized packing system. Meron niyang warehouse inventory system so natatrack natin kung kailan na-produce yung food pack at kung saang warehouse ito nagtungo. Now, because we are able to use also the warehouses of local government units using a relief prepositioning agreement, nakakapag-preposition na tayo o nakakapag-stockpile tayo up to the last miles, even sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Sa katunayan, nakapag-preposition tayo ng around 3.2 million family food packs sa taon po na ito. But of course, nagamit rin natin yung mga yan. Makikita mo lang na dahil sa ginagawa natin na ito ay mas napapabilis yung pamamahagi ng tulong. Now, there's another supply chain. That's the private sector driven na kung saan tayo ay nakakapag-draw down from our existing framework agreements ng mga karagdagang food packs. Ito yung mga pre-pack na mga food packs na kino-complement niya yung mga pinoproduce natin. So, ang nangyayari dyan ay napapabilis yung production and prepositioning of goods. Kaya nga, anytime that the local government units would require augmentation support from the DSWD, ay agad-agad tayo na nakakapagpahatid. The idea nga there is to make DSWD omnipresent. Anytime that you need us, anytime na magkaroon ng massive simultaneous disasters, madali kami makapagpatid. Hindi tayo maghihintay ng 2 or 3 days bago dumating yung mga goods na yon. Because even before tumama ang isang kalamidad, nandun na po yung goods ng DSWD. So that's one of the innovative activities introduced by Secretary Rex Gatchalian. But Dayan, alam mo, meron din tayong mga specialized disaster equipments. Okay, tell us about that. Yes, meron din tayo yung mga mobile kitchens. Kasi alam naman natin sa mga iba't ibang lugar, lalo na sa mga pantalan, kapag wala pang nasi-set up ng mga community kitchens, nahihirapan po yung mga locally stranded individuals natin, pati yung mga internally displaced persons na sa mga evacuation centers para sa kanilang pangunahing pangangailangan, which is food. So nakakapag-serve din tayo ng mga hot deals. In addition to that, meron na rin tayong ready-to-eat food boxes. Okay.
Yung RTF natin, meron niyang arroz caldo, champurado, meron... Hindi sila nagugutom. Hindi ka ano? na magugutom at hindi mo na kailangan magluto because ready to eat na po yung pagkain natin. In fact, dun sa box, meron na rin yung fork. So, i-consume mo na lang. Okay. Meron din yung tuna paella in can, merong chicken pastil, meron din yung chicken giniling, and then complementary food for infants. And then, meron din yung protein-rich biscuits. So, meron kang pang breakfast, lunch, at dinner. Kasi nga, in the first 48 hours of a disaster, ang pangunahing pangangailangan ay pagkain. Correct. And wala pang nasiset up ng mga community kitchens, kaya napakahalaga ng ganitong tulong. Aside from mobile kitchen and the ready-to-eat food boxes, meron din tayong mobile command center. Alam natin, lalong-lalo na sa mga lugar na na-devastate ng mga bagyo, ang unang-unang naapektuhan ay linya ng komunikasyon, yung power supply. So, dala-dala namin yung aming mobile command center, dinideploy na po namin kasi mahalaga for the DSWD to rely on data. So, because of the mobile command center, nakakapag-generate kami ng mga real-time reports that guides or inform our disaster response operations. Yung impormasyon mula sa mobile command center, babato yan doon sa mobile o doon sa aming operation center. We call it the Disaster Response Command Center na matatagpuan naman sa central office. Okay. So dito, napakalaki ng aming operation center. Makikita namin dyan kung ano ang nangyayari, ano ang sitwasyon on the ground. In fact, pati nga yung mga nakapreposition namin, yung mga stockpiles namin, nakikita namin Okay. sa aming DRCC. So, we're able to replenish goods, lalong-lalo na nga doon sa mga lugar na massive yung naging epekto ng isang kalamidad. So, apart from the mobile command center, which is anchored also on our DRCC, meron din kami mga water tanks, mga water filtration tanks na dinideploy din namin sa mga areas na yung mga water system and water distribution systems ay naapektuhan. Apart from that, meron din kami mga karagdagang non-food items kagaya ng mga water filtration kits. Kasi napakahalaga na ma-provide natin lahat ng pangangailangan ng mga pamilya at individual na naapektuhan ng mga iba't ibang mga kalamidad. So, Dayan, ilan lamang ito no, doon sa mga inintroduce nating bago para mas mapaigdig yung ating disaster response operations. Okay, well clearly yung pagdating sa gutom nagtutugunan agad-agad ito ng DSWD, pero alam din naman natin na may mga traumang kaakibat. Itong mga kalamidad na ito, in terms of psychosocial help and assistance sa ating pong mga kababayan, ano pong approach dito ng DSWD? Yes, alam nyo po, ang DSWD, binubuo po tayo ng mga social workers. And they've been trained and capacitated to do psychosocial interventions. So sa tama yung nabanggit mo, Dayan, sa mga panahon na talagang maraming mga kalamidad na nararanasan ang ating mga kababayan na nakakapag-cause ng trauma, anxiety, bunsod na rin sa matinding krisis at yung pagkaantala sa kanilang normal na mga activities. Nagsasagawa tayo ng mga psychosocial first aid. Meron tayong mga incident stress debriefing. Bahagi po lahat yan ng mental health support services. Because napakahalaga, lalong-lalo na sa mga vulnerable sectors, yung mga bata, kababaihan, yung mga elderly people, na makausap natin sila, makounsel, at magabayan para doon sa kanilang recovery, maibsan yung pong nararanasan nga nila na natakot, pangamba. And we have to assure them that yung kaukulang tulong ng ating pamahalaan ay naipapaabot po sa kanila. So, tama yung nabanggit mo, Dayan, hindi lamang po food and non-food items yung ating pong naibabahagi, but napakahalaga din yung interventions to support yung pong pag-recover ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dun sa kanilang mental well-being. Okay, pagdating naman po sa pagbangon muli in terms of livelihood, kasi marami sa ating mga kababayan ako, paano kaya ulit ako makakapagsimula? Paano po dito papasok ang DSWD, ma'am? Yes, ang DSWD hindi lamang po nangunguna sa food and non-food item provision. Tayo rin ay nangunguna sa camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons. I just have to mention that kasi yung ginagawa natin na psychosocial interventions, bahagi yan ng pag-protect sa internally displaced persons. At the same time, pagtiyak na sila rin ay nailalayo mula sa anumang uri ng
kapahamakan, maprotektahan rin sila, lalong-lalo na may mga various threats, maaari rin sila maabuso, no, sa mga evacuation centers. Kaya napakahalaga ng pagsasagawa natin o pagtatayo ng mga women-friendly spaces at mga children-friendly spaces na kung saan meron tayong mga ginagawa na play therapies, mga alternative learning sessions para sa mga kabataan. Meron din tayo mga storytelling activities na sinasagawa kasi kinakailangan nga na mabigyan pa rin sila ng mga worthwhile activities. Now, doon sa nabanggit mo na iba Sa pang livelihood and also tulong. paano sila makakapag- Meron tayong tinatawag na emergency cash transfer. Itong emergency cash transfer naman, tulong pinansyal para sa mga slightly and severely affected families. Sino-sino itong mga severe and slightly affected families? Sila po yung either nasira yung kanilang kabahayan at kabuhayan, or yung pong mga naapektuhan, yung kanila pong mga miyembro o mga kaanak. So ina-assess yan ng mga local social welfare officers and binabahaginan nga po ng tulong pinansyal. Itong emergency cash transfer, ang computation yan is 75% of the regional minimum wage rate multiplied by the number of days na kinakailangan na tulungan sila para makarecover. Up to a maximum of 90 days yan, Dayan. But again, that's subject to assessment and subject to availability of funds. But ang mahalaga dito, kapag merong pong emergency cash transfer, maaring makapag-decide yung pong disaster-affected family kung saan nila gagamitin o ano ang ipaprioritize nila na pagkakagastusan nung financial assistance na yun. Pwedeng pagsasaayos ng kanilang nasirang tahanan o pag-rebuild ng kanilang livelihood. Gayon din po, pwedeng pambili rin yan ng ibang mga food items na hindi naman po nilalaman ng ating mga family food packs. Ito kasing emergency cash transfer empowers yung pong mga kababayan natin. But ang mahalaga dyan, ma-meet yung mga trigger mechanisms such as there's declaration of state of calamity, there's market operability, kasi Dayan, mahirap naman bigyan mo ng tulong pinansyal pero hindi naman niya magagamit ito pambili dahil sarado pa yung mga local markets. And of course, kinakailangan na nakalagay doon sa situational report ng LGU na may mga naapektuhan at kinakailangan ng karagdagang intervention. So some last few question, Asek Dumblao. In terms of convergence, papaano ito nagpe-play ng role sa inyo pong pag-response ito sa mga affected po ng mga sakuna? So in terms of coordinating with other agencies? Yes, DSWD po kasi ang vice chairperson ng response cluster under the NDRIMC. Ang mga member agencies din po niyan ay ang Department of Health, ang DepEd, Office of the Civil Defense, meron din tayong mga private organizations na kabahagi and so many other agencies na kasama po natin. So nagtutulong-tulong tayo because we adopt a whole of society approach sa pagtulong sa mga disaster-affected populations. Halimbawa, sa pagsasagawa ng psychosocial interventions, kasama po ng DSWD ang Department of Health. Marami pong mga experts on on mental health support services ang Department of Health at sila po yung katuwang natin. In fact, kapag meron po tayong mga na-observe na nakakaranas ng trauma at anxiety at kinakailangan ng mas masusipang medical attention, meron tayong tinatawag na referral pathway. So, rini-refer po natin sa mga partners natin from the DOH and even from the private organizations, yung pong mga clients natin. Now, in terms naman of logistics, ang DSWD nakikipag-ugnayan din sa Office of the Civil Defense. Nakakahiram tayo ng mga military assets to transport or ferry yung pong mga family food packs natin dun sa mga lugar na mahirap pong abutin, like mga island municipalities. So, makikita nyo po, nagtutulong-tulong talaga ang DSWD because we wanted to ensure that we provide immediate support and holistic na tulong, comprehensive assistance to all those who have been affected. Well, Asek Dumblao, narinig rin naman natin sa ating mga kababayan, naramdaman po nila ang tulong mula sa gobyerno, particular po sa DSWD. Bago pa man dumating ang sakuna, during na naranasan, after po talagang ang tulong po ay agad-agad na naibibigay sa ating mga kababayan bilang tugon na rin po sa direktiba ng ating Pangulo. Well, thank you for joining us. Ito po sa Action Laban sa Kahirapan, Asek Irene Dumblao. At ang amin din pong pagsaludo sa Angels in Red Vest, talagang ang kanila pong sakripisyo at kanilang dedikasyon sa kanilang trabaho ay ramdam po ng ating mga kababayan. Yes, Dayan. Yan talaga ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD. Tiyakin yung kapanatagan ng kalooban ng mga kababayan natin na naapektuhan ng iba't ibang mga kalamidad, lalong-lalo na yung may mahirap nating mga kababayan.
Naku, may mga pupuntahan pa rin po kayo, ano, ng mga iba't ibang areas na affected po nitong mga nagdaang sakuna. But thank you for joining us today dito po sa ating programa. At sa ating pong mga kababayan, salamat po sa inyong suporta dito po sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Ito, Asek Dumlao. Samahan niyo ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.